Sa testing hall, dumating ang isang elder ng Palace of 10,000 Beasts. Pagdating niya, agad niyang tinanong kung ako ba ang bagong recruit ng Division 9 na may SSS rank Beast Taming Affinity. Pero hindi lang pala yun ang affinity ko. Meron din akong SSS rank Strength Affinity. At dahil sa resulta ng testing, kalahating oras pa lang ang lumipas. Nalampasan ko na ang pangalawang pinakamalakas na talento sa kasaysayan ng Palace of 10,000 Beasts. Hindi na biro ang naging resulta. Kung totoo ngang nalampasan ko pati ang Founding Master, siguradong gagawin nila ang lahat para manatili ako sa palace. Pero hindi ko pwedeng ipakita ang lahat ng kaya ko. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Dahil kapag itinulak ko pa ng kaunti ang lakas ko, malalantad ang slaughter talent ko. Kaya huminto na ako. Ang totoo, isang maliit na hakbang na lang at malalampasan ko na sana ang record ng Founding Master. At ang buong kaguluhan na ito, hindi ko naman talaga inaasahan. Ang gusto ko lang naman noong una ay makisama at tumulong bilang pabor. Hindi ko rin nakalain na aabot sa ganito. Dahil sa naging resulta ng testing, pati ang celestial phenomena ay biglang na-trigger. Nagkaroon ng kakaibang senyales sa langit. Mukhang pati ang mga matatandang Palace Master ay napabilib sa talento ko. Sabi nga nila, bihira raw magkaroon ng ganitong klase ng talent. Pero para sa akin, mas mabuting huwag na lang nilang malaman kung ano talaga ang kaya ko. Pinapili muna nila ako ng Spirit Beast. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Itinuro ko agad ang dalawang wolf na gusto ko. Medyo nagulat pa sila dahil tier 3 lang ang dalawang ito. May mas malakas pa raw na pick tier 4 na bear, kaya mas magandang iyon ang piliin ko. Pero wala naman akong pakialam. Kung sino ang gusto kong piliin, iyon ang kukunin ko. At mukhang tama naman ang naging choice ko. Ang Black Wolf ay may speed talent, habang ang White Wolf naman ay may mental affinity. Pagkatapos kong pumili, bumalik na kami sa mas seryosong usapan. Tinanong nila kay Zog ang mahalagang impormasyon. Honghuang number 1. Pagkarinig ko sa pangalan na iyon, agad kong naalala ang nabanggit sa isang notebook. Matagal nang nawala ang mga sikreto tungkol sa Honghuang number 1, kaya nagtataka rin ako kung bakit bigla na naman itong lumitaw. Dito ko nalaman ang tungkol sa isang propesor na may 3 estudyante. Nang maaresto ang propesor, isa sa mga estudyante niya ang uminom ng lason at nagpakamatay. Ang isa naman ay tumakas papuntang ibang bansa, at ang huling estudyante ay bigla na lang nawala. Pero ilang araw lang ang nakalipas, nahuli at na-extradite pabalik ang estudyanteng tumakas. Mas nakakagulat pa, habang ginagawa niya ang elixir, nakapagpalaki siya ng isang divine beast. Ang codename nito, Kilin. Pero hindi naging maayos ang lahat. Dahil sa katangahan ng mga tao sa church, nakatakas ang mga labi ng Lord of Eternal Night, at nakuha nila ang estudyanteng iyon. 4 na araw na ang nakalipas. Sa Dangyin Mountain, nakuha ng isang grupo ang naturang labi, at ang leader ng grupong iyon ay may apelyidong Ko. Kung nasa kamay ito ng church, magiging mahirap silang kalabanin. Pero kung nasa Eternal Night Army ito, may pagkakataon kaming kumilos. Ayon sa mga dokumento, ipinagkatiwala ang Kilin sa nawawalang estudyante. Ang problema lang, walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Pero sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung sino ang may hawak nito. Ang mahalaga ay ang kapangyarihan ng Honghuang number 1. Kaya ang plano nila ay simple lang. Hanapin ito, at kapag nakita na, agawin. Mukhang nagustuhan naman nila ang impormasyong nakuha nila mula kay Zog. Pero bago kami tuluyang umalis, bigla akong tinawag ng Palace Master. At may regalo siya para sa akin. Ang Explosive Flame Bear. Libre na raw yun. Ang kapalit lang, kapag nasa labas ako at may makita akong disciple ng Palace of 10,000 Beasts na nangangailangan ng tulong. Tulungan ko sila kung kaya ko. Wala namang problema sa akin iyon. Nagpasalamat ako at sinabi kong bibisita ulit ako sa palace kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pero habang umaalis ako, narinig ko ang ilang tao na pinag-uusapan ako. Mukhang hindi sila masaya dahil kinuha ng Zug family ang isang promising talent sa harapan nila. Kahit gusto nila akong sugatan ng malubha, alam nilang hindi nila kakayanin ang galit ng Zug family at Division 9. Kaya wala silang nagawa kundi palampasin na lang ako. May bago na silang utos. Kailangan nilang imbestigahan ang tungkol sa Kilin sa Dangyan Mountain. Kailangan nilang hanapin ang nawawalang estudyante at agawin ito mula sa mga tauhan ng Lord of Eternal Night. At higit sa lahat, kailangan nilang makuha ang Honghuang 1. At nang makabalik na kami sa bahay, agad na nagsalita si Zug. Siya na raw ang bahala sa centipede na nakuha ko at ipagpapalit niya iyon para sa points. Samantala, ang Explosive Flame Bear naman ay isinelyo niya sa isang spatial orb. Sabi niya, kapag sapat na ang level ko, kailangan ko lang durugin ang orb para lumabas ang bear. Napaisip ako, tinanong ko siya kung kapag dinurog ko ba ang orb, makakarating din agad siya sa kinaroroonan ko. Napatingin siya sa akin at parang naiinis. Adik ka na ba sa pagpa-freeloader sa akin? Mukhang gusto ko raw masyadong libre lahat. Pero ipinaliwanag niya na basta mayroon akong eksaktong lokasyon at spatial coordinates, posible ang precise teleportation. Ayos. Ibig sabihin, kapag kailangan ko ang bear, hindi ko na kailangang dalhin ito kahit saan. Kailangan ko lang ng tamang coordinates. Pagkatapos nun, sinabi niyang may iba pa siyang kailangang asikasuhin kaya aalis na siya. Pero bago siya umalis, sinabi niya na ang decapitation strike ay tatagal ng kalahating buwan. Kaya ang utos niya sa akin, magpahinga ako sa araw. Dahil bukas, eksaktong 1:00 ng madaling araw, jejesingan niya ako. Agkaalis niya, lumabas ako para tingnan ng mga alaga kong beast. At doon ko naramdaman ang kakaibang resonance. Mukhang nare-write ng talent ko ang abilities nila.
Pati ang slaughter talent ko ay may ganitong epekto. Dahil dito, ramdam kong tumaas na naman ang combat power ko. Sakto para sa laban bukas. Kaya ang mga gamit na hindi ko kailangan, ipinagpalit ko na lang para sa points. Habang inaayos ko ang loot ko, may napansin akong isang pares ng pulang boxer. Akala ko ordinaryong damit lang. Pero tier 7 treasure artifact pala ito na kayang lumaban sa curses. May nakuha rin akong tier 6 na headband para sa mental defense, kasama ang ilang ordinaryong gamit. Grabe, ang laki ng nakuha ko ngayong gabi. Kinabukasan, biglang tumawag sa akin si Chu Zinyaw, Fang Zin, aalis na ako ng luncheng bukas para dalawin ang tatay ko. Samahan mo naman ako ngayon. Napag-usapan naming magkita sa Maymut, tapos pumunta kami sa Fengming Temple. May matandang babae raw doon na sobrang galing manghula, kaya gusto niyang mag-draw ng fortune stick. Sabi ni Chu Zinyaw, magmi-makeup muna siya bago kami umalis. Pero nang sabihin kong magmi-makeup din ako, bigla siyang nagalit at napasigaw. Fang Zin, bubugbugin kita. Pagkatapos ng tawag namin ni Chu Zinyaw, lumabas na ako ng kwarto. Sinalubong ako ni Tito at sinabi niyang may binili siyang special link para sa akin. Medyo maliit lang daw ang storage nito, pero convenient naman dalhin kahit saan. Pero tumanggi ako, napabuntong hininga na lang si Tito. Mukhang may sama pa rin ako ng loob sa kanya dahil sa mga ginawa niya noon. Sabi naman ni Tita, ganyan talaga si Xiaozin. Kapag ayaw niya, talagang ayaw niya. Maya-maya, nakasalubong ko si Jiang Xiaocha. Kaya binigyan ko agad siya ng isang special ring. Nagulat siya at agad na nagtanong kung saan ko yun nakuha. Sinabi kong nakuha ko ito sa isang mission kasama si Mr. Zog ng Division 9 at marami pa naman akong natitirang special ring. Agad naman siyang nagpasalamat, mukhang natuwa talaga siya sa regalo ko. Habang pinag-uusapan nila ang special ring, sinabi ni Tito na sayang lang daw itong itago dahil mahal yon. Mas mabuti raw na ibigay na lang kay Xiaozin. Maya-maya, pumasok si Jiang Xiaocha. Kaya tinanong siya kung nakita na ba niya ako at kung maayos naman ang mood ko. Sinabi niyang okay naman ako. Kaya napagdesisyonan nilang ibigay na lang kay Xiaocha ang special ring. Pero bago pa man nila maibigay, agad itong sinuot ng kapatid niya. Akin na to, kapag nasuot ko na, hindi ko na ibibigay. Napansin naman nila ang special ring ni Xiaocha at nagtanong kung saan niya yun nakuha, sinabi niya na bigay daw ni Fang Zin. Sinabi rin niya marami pa raw akong special ring na nakuha sa isang mission kasama si Mr. Zog ng Division 9. Napahanga sila, mukhang malaking bagay talaga ang pagsali ko sa Division 9. At nang tanungin kung gaano kalaki ang storage ng special ring ko, simple lang ang sagot. Kasing laki ng isang buong kwarto. Pagdating ko sa bahay ni Chu Zinyaw, agad akong sinalubong ng isang tagabantay. Tinanong niya kung ako ba si Fang Zin, pero mukhang hindi maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nang magsimula na siyang manakot, kalmado lang akong sumagot. Kung gusto mo akong bugbugin, pwede ko namang tawagin si Chin Junhao. Pero lalo lang siyang nagalit at sinabi niyang pagsisisihan ko raw ang sinabi ko. Sinubukan pa niya akong turuan ng tamang pakikitungo sa kanilang young miss. Doon ko napansin na tier 8 powerhouse pala siya. Pero kahit ganoon kalakas, hindi pa rin ako natakot. Kung gusto mo akong turuan ng manners, siguraduhin mong matibay muna ang pundasyon mo. At bago pa siya makasagot, dinagdagan ko pa. Kahit tawagin mong noble ang isang poodle, aso pa rin naman iyon. Mukhang tinamaan siya sa sinabi ko. Pero para sa akin, wala siyang karapatang makialam sa mga personal na gawain ng master niya. Pagkapasok ko sa kwarto, hinihintay ko muna si Chu Zinyaw matapos mag-makeup. Maya-maya, nagayos siya ng buhok at bigla akong tinanong. Fang Zin, may napansin ka bang kakaiba sa akin ngayon? Tiningnan ko siya at simple lang ang sagot ko. Nagugas ka ng buhok ngayon. Agad siyang nainis. Bakit ba ang punk-hable mo lagi? Napangiti ako. SSS rank punk-hable talent. Simula pa lang, talentado na ako. Pero napansin ko rin na medyo kakaiba ang mga mata niya. Bahagyang naging golden ang mga pupil niya. Akala ko colored contacts lang, pero hindi pala. Nagkaroon na ng awaken ang light affinity talent niya. Napansin din niyang may light affinity talent ang lalaking tinawag kong lion dog sa labas. Ayun na naman, pag nagsasalita talaga ako, parang automatic akong nakakapagpainit ng ulo ng iba. Pero mabilis kong binawi, senior brother Wu pala. Nalaman ni Chu Zinyaw na mayroon din akong light affinity talent, pero hindi pa ito awakened. Kaya binigyan niya ako ng isang espesyal na bagay na makakatulong para mapabilis ang awakening nito. Mabigat iyon at ramdam kong napakalakas ng energy na nasa loob. Sabi niya, kailangan ko lang itong ilagay sa ilalim ng sinag ng araw o buwan, pagkatapos ay mag-focus at mag-visualize. Tinanong ko kung bakit niya yun ibinibigay sa akin. Sabi niya, awakened na raw ang light affinity niya, kaya wala na siyang gamit dito. At dahil S-rank ang light affinity ko, posible raw na ma-awaken ko ang parehong sun at moon types. Isa pang awakened talent, isa na namang dagdag na paraan para mabuhay sa mundong ito. Pagkatapos, dumating si senior brother Wu. Ipinaalala ni Chu Zinyaw na aalis na siya ng luncheng kinabukasan at gusto lang niyang makasama ako bago siya umalis. Kaya pinaalis na rin niya ito para hindi kami maistorbo. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, Fang Zin, tara na. Biglang naging sentimental si Chu Zinyaw. Sabi niya, magkasama kami mula pagkabata, pero hindi niya akalaing darating ang araw na magkakahiwalay kami ng landas para sa sarili naming kinabukasan. Aaminin ko, hindi rin ako sanay. Sabi nga raw sa mga libro, lahat ng pagsasama ay may katapusan, pero darating din ang araw na magkikita ulit kami. Tinanong pa niya kung paano kung mamis niya ako.
Sabi ko lang, kahit nasa ang lugar ka pa, mararamdaman ko. Bigla naman niya akong gustong bugbugin. Habang naglalakad kami, may inabot akong isang mukhang pangit na regalo kay Chu Xinyaw. Pero tier 6 na artifact pala yun na panlaban sa mental attacks. Maya-maya, binigyan ko rin siya ng special ring. Tinanggap niya agad at biglang natuwa. Wow, brother Fang Xin. Ang yaman mo na, 2 na ang special ring mo. Tapos nagbiro pa siya na sasama na raw siya sa akin at kakapit na lang sa akin. Napailing na lang ako, lumayas ka nga. Nagtungo kami ni Chu Xinyaw sa isang palengke. Sabi niya, may matandang babae raw dito na sobrang galing manghula. Pagdating namin, agad siyang nagpa-fortune reading. Hinawakan niya ang kamay ni Chu Xinyaw at sandaling nag-concentrate. Napansin ko agad na may perception type talent ang matanda. Sinabi niyang maganda ang magiging kinabukasan ni Chu Xinyaw at anumang problema ang dumating, panandalian lang iyon. Pagkatapos, ako naman ang pinabasa niya. Pero paghawak pa lang niya sa kamay ko, bigla siyang nagbago ng sinabi. Malalayo ang kampana at tutunog ang tambuli ng digmaan. Ang mga agila ay titingin mula sa langit at isang sinaunang hari ang muling bababa. Sinundan pa niya ito ng isang nakakagulat na hula tungkol sa slaughter. Para sa ibang tao, baka isipin nilang palabas lang iyon. Pero ako, alam kong seryoso siya. Dahil lang tungkol sa slaughter talent ko, iilan lang ang nakakaalam. Napaisip tuloy ako, paano niya nalaman? Pagkatapos, pinakiusapan niya si Chu Xinyaw na umalis muna dahil may sasabihin daw siya sa akin ng kamilang. Pinapikit niya ako, at doon niya sinabi ang nakita niya sa kanyang pangitain. Throne of Slaughter, Ring of Slaughter, Sword of Hypocrisy, Eternal Night, at sa huli, darating ang araw na uupo ka sa trono. Lalong naging seryoso ang usapan. Sinabi niyang may sumpang nakapalibot sa kanya kaya hindi niya kayang sabihin ang lahat. Pero may isang babala siyang ibinigay sa akin. Mag-ingat ako sa isang tao. Tinanong ko kung sino. Ang sagot niya, ang taong iyon ay nakatayo sa liwanag. Agad kong naisip si Chu Xinyaw. Pero hindi niya malinaw na sinabi kung siya nga iyon. Bago kami umalis, sinabi pa ng matanda na may 3 tao lamang sa buong Dragon Country na kayang makita ang ganitong bagay gamit ang perception type talent. Isa siya, isa ang Fate Master ng Dragon Country. At ang pangatlo, makikilala ko raw balang araw. Bago kami tuluyang maghiwalay, sinabihan niya ako. Kung ano man ang lumipas ay simula pa lamang. Ang nasa harapan ko ang tunay na hinaharap. At pagkatapos noon, umalis na siya. Napansin ko rin na napakalakas ng perception talent niya, pero mahina at marupok ang katawan niya. Kasama pa ang sumpang binanggit niya. Mukhang may malalim na sikreto talaga ang matandang iyon. Nang bumalik si Chu Xinyaw, agad niyang tinanong kung ano ang sinabi sa akin ng matanda. Pero syempre, hindi ko naman sinabi ang totoo. Tinanong lang niya kung alin ang mas masarap, matamis o maalat na tofu pudding. Napakunot-no siya, mukhang hindi siya naniwala, at tama naman siya, dahil may tinatago talaga ako. Napansin din niya na tama ang hula ng matanda na aalis siya sa araw na iyon. Biglang sumingit ang bantay ni Chu Xinyaw at sinabing kung gusto niyang magpa-fortune reading, pwede raw siyang lumapit sa mga Fate Master ng Dragon Country na kaibigan ng tatay niya. Pero agad siyang pinatigil ni Chu Xinyaw at sinabi ang huwag nang makialam sa usapan namin. Ipinaalala naman ng bantay na nandoon siya para protektahan siya. Pagkatapos ng huling pag-atake kay Chu Xinyaw, nagalit ng husto ang tatay niya at naglunsad ng decapitation strike. Doon ko nalaman na ang operasyon sa Blue City ay kagagawan pala ng tatay ni Chu Xinyaw. Habang nakatingin siya sa akin, bigla akong nagbiro. Sister Chu, ayoko nang mahirapan sa buhay. Amponin mo na lang ako. Napailing siya, pero ang sagot niya, simula ngayon, sa likod ko ka lang. Ako ang magiging backer mo at pinakamalakas mong sandalan. Agka-uwi ko, agad kong kinuha ang phone ko. May bago akong message. Sa midterm test ng youth training camp, pumunta ka sa Ruins of Gods and Demons number 9. Tandaan mo ito. Pagkabasa mo, burahin ang mensahe at huwag mo munang kontakin si Grandpa. Hintayin mo ang balita niya. Napaisip ako, nabanggit din ang Kilin Diary, kaya mukhang may koneksyon talaga ang lugar na iyon sa mga dating sikreto. Pero hindi ko na muna in-overthink. Malalaman ko rin kung ano ang meron doon kapag nakarating na ako. Maya-maya, dumating si auntie at nakita akong naghahanda. Sinabi kong may paparating akong mission. At hindi nagtagal, umalis na ako. Ang target, hindi ito Lancheng. Mas maliit kasi ang Lancheng, kaya malabong pagtuunan nito ng pansin ng mga labi ng Lord of Eternal Night. Tinanong ko kung pwede akong mag-solo. Pwede naman. Kaya ayos, solo mission, solo farming, solo points. At habang nililinis ko ang mga kalaban, mabilis ding dumami ang points ko. May special express delivery pa, door-to-door service. Sobrang convenient. Habang nagpapatuloy ako, lalo kong napagtanto kung gaano kalakas ang slaughter talent ko. Pero may napansin din akong kakaiba. Ang ibang S-rank talent users ay hanggang 8 wings lang ang nakikita. Pero ako, 12 wings. Mukhang epekto yun ng slaughter talent ko. At dahil dito, parang pilit nitong itinutulak ang limits ko hanggang sa maximum. Pati ang basic data ko, halos buong sealed. Pero mas nakakainis ang susunod kong natuklasan. Ang ganitong kapangyarihan ay halos monopolized ng church. At ang kanilang church totem, kapareho mismo ng badge ng guard dog na nakita ko dati. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang tatay ni Chu Xinyaw ay konektado pala sa church. At kahit anong rank ng light affinity talent ang mayroon ng isang tao, basta meron sila nito. Pwede silang sapilitang kunin ng church. Kung hindi lang ako napadpad sa Division 9 noon.
Malaki ang posibilidad na kinuha rin nila ako. Samantala, sa loob ng church, biglang nagkaroon ng nakakagimbal na senyales. Nakita nilang natakpan ng eclipse ang araw, na parabang nagbaliktad ang araw at gabi. Agad nilang naisip ang isang nakakatakot na posibilidad. Nagkakaisa na naman ang Seven Kings. At kasunod nito, tila paparating na ang isang napakalaking judgment. Lalong kinabahan ang mga nasa church dahil katatapos lang ng War of Gods. Pero ang mas nakakatakot, ang Lord of Eternal Night ay kumukuha ng mga tao bago sila tuluyang makaakyat sa mas mataas na realm, ang iba ay ginagawa niyang alipin. Habang ang iba naman ay pinapatay. Sa huli, isang malamig na pahayag lang ang binitiwan niya. Ang sumusunod sa akin ay mabubuhay. Ang lumalaban sa akin ay mamamatay. Oras na naman para sa mission, kaya bago ako umalis, may hiningi muna ako kay Instructor Zub. Instructor, may mahanap pa bang Light Affinity Skills o Cultivation Method para sa akin? Nang malaman niyang awakened na ang Light Affinity talent ko, sinabi niyang mahirap daw makahanap ng ganitong techniques. Halos monopolized kasi ng church ang mga Light Affinity Skills. Pero dahil humingi ako ng tulong, nangako siyang may hahanapin siya para sa akin at ibibigay pagbalik ng klase. Pagkatapos naming mag-usap, ipinadala na ako sa testing area. Isa-isa kong pinatumba ang mga aberrant hanggang sa halos maubos ko na ang lahat ng kalaban. May nakapansin pa sa akin at sinabing ako raw ang rookie ng Division 9 na naka-invisibility cloak. Mukhang napansin na rin nila kung gaano ako kabagsik umatake. At ayon sa kanila, nasa level 3 combat power na raw ako, mas maliit ang nakuha ko ngayong gabi kumpara sa nakaraang 2 araw. Habang inaayos ko ang mga nakuha ko, bigla akong nakatanggap ng notification. Congratulations! Na-upgrade ka na sa 2-star user. Mukhang may bagong level na naman akong naabot. Mas dumami pa ang mga kalaban, kaya lalo kong ginalingan para mabilis tumaas ang points ko. Isa-isa ko silang pinabagsak hanggang sa maubos silang lahat. Pagka-uwi ko, naging maingay na naman ang group chat. May bagong balita raw tungkol sa isang level 3 combat power na bagong recruit sa 9th Junior High. Pero dahil nakasilang impormasyon niya, walang nakakaalam kung sino. May lumabas na picture niya online na agad siyang binyansagang Red Underwear God of War. Nang makita yun ng mga kasama ko, tinanong nila kung ako ba yun. Siyempre, nagkunwari akong inosente. Ako, paano naman magiging ako yun? Samantala, naghahanda na rin kami para sa school. Bago ako umalis, nagpaalala si auntie na alagaan ko ang kapatid ko at magtulungan kami habang nasa school. Habang nasa bus kami, may isang babaeng sobrang ingay at yabang kung magsalita. Ipinagyabang niyang muntik na raw siyang makakuha ng A-rank at kung naging mas maganda lang ang performance niya, baka nakapasok din siya sa Division 9. Maya-maya, isa-isa niyang tinanong ang mga bagong recruit kung saang division sila. Nang malaman niyang si Jiang Xiaocha ay mula sa Division 1, natuwa siya. Tinanong din niya ako kung saan akong division. Sumagot ako na ako si Qin Junhao, mula sa Division 7. Agad niya itong kinumpara sa Division 6 nila at sinabing hindi raw kasing ganda ng division nila, pero hindi na rin masama. Mukhang mayabang talaga siya, dagdag pa niya, baka raw maging superior niya kami pagkatapos ng graduation. Pagdating namin, nagpaalam agad si Jiang Xiaocha para mag-register. Pero bago pa ako makalis, lumapit sa akin ang mayabang na babae at sinabing mas maganda raw ang Division 1 na nugrang pinsan niya kumpara sa Division 7 ni Qin Junhao. Biglang may lumapit na lalaki at nagpakilala. Hello, senior. Ako si Huang Hui, bagong recruit mula sa Division 6. Pagkatapos, nagpakita siya ng respeto at itinuro kung nasaan ang Division 9. Biglang natulala ang mayabang na babae. Mukhang hindi niya inaasahang nasa Division 9 pala ako. Pagdating ko sa registration area, naabutan ko si Sister Xiaolu na halos nakatulog na. Pagkakita niya sa akin, agad niyang sinabi, Fang Xin, nandito ka na. Mag-register ka sa harap ng camera. Welcome aboard. Sinalubong ako ni Shi Tailang at pinahulaan kung sino ang kasama niya. Akala ko si Li Baoer, pero nagpakilala pala itong si Zhang Yaozu. Nagulat pa ako nang malaman kong babae pala siya. Tinanong ko kung nasaan ang iba, at sinabi niyang nagpunta na sila para ayusin ang kanilang mga kama habang silang dalawa ay naghihintay sa akin. Maya-maya, napunta ang usapan sa tinatawag nilang Red Underwear God of War. Tinanong nila kung curious ba ako kung sino yon. Sabi ko, hindi naman ako interesado. Pero ayon sa kanila, matapos ang pagsusuri, nakumpirma na raw kung sino ang tinatawag na Red Underwear God of War, si Zhang Qiang mula sa Squad 6, na nanguna sa rangkang at sumali rin sa isang decapitation strike. At dahil mukhang tanggap naman niya ang nakakahiya niyang titulo, hayaan ko na lang siyang dalhin yon. Sinabihan ako ni Shi Tailang na huwag kong kalimutang gamitin ang card para bayaran ang mga kailangan sa registration. Sinabi rin niyang single rooms ang lahat ng dormitoryo ng Division 9 at may maghahatid sa akin para ipakita ang kwarto ko. Pagkatapos, sinabi niyang magbubuk siya ng private room sa cafeteria para sabay-sabay kaming 6 na kumain. Pero biglang nagkainitan ng dalawa. Tinawag pa niyang callball ang isa, na agad namang gumanti at sinabing buong pamilya raw nito ay mga callball. Nalaman ko tuloy na magkakilala pala sila at matagal nang magkaibigan ng kanilang mga pamilya. Habang naglalakad kami, narinig namin si Qin Junhao na nagyayabang na ililibre raw niya ng tuition ng lahat ng estudyante sa Division 7. Nang makita niya ako, agad niya akong nilapitan. Napahanga naman ang mga kasama niya nang malaman nilang may kakilala siyang taga Division 9. Pinagyabang pa niyang magkaibigan daw kami at magkaklase. Pagkatapos, kunwari nagmagandang loob siya na raw ang sisigat sa tuition ko. Sinabi pa niyang pareho kami ng pinanggalingan at magkaklase.
Kaya tutulungan niya ako dahil wala na ang mga magulang ko at baka nauubos na ang mana ko, pero bago pa siya makapagpatuloy, bigla kong inilabas ang card ko at sinwipe ito para bayaran ng tuition. D2 point reward transfer successful. Napatigil ang lahat nang makita nilang umabot sa 5-digit points ang laman ng card ko, katumbas daw iyon ng mahigit 1.16 billion sa cash. Nagulat sila at akala nila mayaman akong bata. Tinanong nila kung saan ko nakuha ang ganoon karaming points. Simple lang ang sagot ko. May mga side job lang akong ginawa bago magsimula ang klase, kaya nakaipon ako ng kaunting pera. Pagkatapos, may nagsabi na okay lang namang magpakitang gilas, pero hindi dapat nangaapak ng ibang tao para lang magyabang. Pagdating namin sa dormitoryo, sinabi ni Zhang Yaozun na magkatabi lang ang kwarto namin. Pagbukas ng pinto, agad akong binati ng isang lalaki. Fang Xin, hello, ako si Bayo. Pinaalam din niya ang mga kwarto nila. Sunod naman sa akin si Taba, at sinabi niyang sa kabilang side ay sina Li Bauer, Bayulen, at Shen Yu, mula kaliwa pa kanan, ipinaliwanag naman sa akin na may multiple personalities si Bayulen. Sa pagkakataong iyon, si Bayo, na sinasabing kapatid niyang babae, ang personality na lumabas. May isa pa siyang personality na si Bin. At mayroon ding nakatatandang kapatid na si He Yulin. Ang bawat personality ay may kanya-kanyang affinity. Maya-maya, nagpakilala rin si Shen Yu Bauer. Brother Zin, ako si Shen Yu Bauer. Pagkatapos, ipinakilala niya sa akin ang kasama niya. Brother Zin, siya naman si Li Bauer. Binati ko rin si Li Bauer. Nagpadala naman ng mensahe si Taba kung saan kami magkikita para kumain. Pagdating namin doon, bigla niyang sinabi na nakita niya si Underwear Bro Jongkong. Ayon sa kanya, nasa level 3 combat power. Late stage na si Jongkong. Kaya malaki raw ang posibilidad na malampasan nito ang placement test ngayong hapon nang hindi man lang nasusugatan. Alas 3 ng hapon ang placement test at narinig din nilang mas pinahirap daw ito ngayong taon. Sinabi rin nila na hindi magiging madali ang placement test dahil may mga senior na raw na nasugatan sa mga nakaraang taon. Kaya naghanda na rin sila ng mga gamot at ipamimigay iyon sa lahat bago magsimula ang pagsusulit. Maya-maya, tinawagan ako ni Zog at pinapanta sa ibang lugar. Kaya sinabi ko sa kanila na mauna na silang kumain at mag-enjoy. Sinabihan pa nila ako, kung hindi ka makakarating, ipapagtira na lang namin ng pagkain para sa'yo. Napag-usapan din nila na sa placement exam, may bonus points ang tatlong pinakamabilis makatapos. Si Bauer na may level 3 combat power ang inaasahang pinakamadaling makakatapos. Pero bigla niyang sinabi na hindi niya kayang talunin si Fang Xin, kaya nagulat ang lahat. Pagdating ko sa tagpuan namin, ipinakita sa akin ni Zog ang mga gamit na kailangang ilipat. Tama, ito yung mga gamit na sinabi mong ililipat ko. Sinabi niyang lahat ng laman ng truck ay mga kagamitan para sa refining na gagamitin sa iba't ibang venue. Nakipag-usap na rin daw siya sa teacher na namamahala roon. Kapag natapos kong ilipat ang lahat ng kagamitan, bibigyan niya ako ng administrator status para malaya kong magamit ang training room kahit kailan. Pumayag naman ako agad. Salamat, bro. Sige, ako na ang bahala. Bigla naman niyang tinawag akong Pikachu, kaya napatanong ako kung ano ba yon. Pagdating ko sa placement exam, napansin kong bagong record na naman ang naitala. Si Jongkong, na tinatawag nilang Underwear Bro, ay nakapagtala ng 17 minuto at 42 segundo. Pero hindi nagtagal ang record niya dahil sunod-sunod na itong nabasag. Si Schwanz ay nakapagtala ng 12 minuto, habang si Li Bauer naman ay halos nakakabaliw sa bilis, 7 minuto at 1 segundo lang. Nagulat ang lahat dahil parang halimaw daw si Bauer. Sa buong kasaysayan ng Tanden Academy, posible raw na mapasama sa top 5 ang record niya. Kaya sinabi ng principal na malaki ang posibilidad na siya ang maging top scorer sa entrance exam. Pero habang abala ang lahat sa paghanga kay Bauer, oras ko na para sumabak sa exam. Matapos ma-verify ang aking identity bilang bagong recruit ng Division 9, pumasok na ako sa examination hall. Pagpasok ko, napansin kong sobrang realistiko ng mga puppet at halos parang totoong battlefield ang buong testing area. Sa unang stage pa lang, 42 segundo lang ang kailangan ko para matapos ito. Akala ko noong una magiging mahirap ang exam, pero mas madali pala ito kumpara sa dati kong decapitation operation. Sa second stage, natapos ko naman ito sa kabuuang 2 minuto at 12 segundo. Dahil mukhang madali lang ang exam, naisip kong bilisin ko na lang. Sayang din ang points reward kapag nakakuha ko ng mataas na ranking. Samantala, nagsimula nang magtaka ang mga tao kung kaya ko bang tapusin ang exam nang wala pang 5 minuto. Ayon sa kanila, 2 senior pa lang sa kasaysayan ng academy ang nakagawa nito. At ang pinakamabilis na record ay 3 minuto at 39 na segundo. Pero hindi nila alam na malapit ko nang basagin ang record na iyon. Habang tumatakbo ang oras, unti-unting napansin ng mga instructor na kakaiba ang talent ko. At pagkatapos ng ilang sandali, 3 minuto at 12 segundo, nabigla ang lahat nang makita ang resulta. Hindi lang pala ako nakapasok sa ranking, nalampasan ko pa ang dating record. Sinabihan si Zog ng isang professor. Ikaw na naman pala ang nakadiskubre sa bagong recruit na ito. Inasahan mo bang ganito ang magiging resulta niya? Dahil sa magandang performance ko, sinabi ng professor na bibigyan niya ako ng first class merit. Agad namang sinabi ni Zog na kailangan niyang i-report ang magandang balitang ito sa nakatatanda. Pero bago iyon, nagtanong ang professor tungkol sa akin. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Fang Xin? Hindi naman agad nagbigay ng sagot si Zog. Malalaman mo rin sa tamang panahon.
Hindi magandang malaman ng lahat ng masyadong maaga. Agad namang tumawag ang professor sa isang nakatatanda para ibalita ang magandang resulta. Hello, Elder. Ako si Sebastian. May magandang balita ako. Ang top scorer sa placement exam ngayong taon ng TNCL Academy ay nakabasag ng record, matapos itong matapos sa loob lamang ng 3 minuto at 12 segundo. Agad namang nagtanong ang nakatatanda kung sino ang nakakuha ng record. Fang Xin ang pangalan. Maya-maya, ipinasa na sa nakatatanda ang tawag. Kay Zug, Elder, ano po ang utos ninyo? Paglabas ko, agad akong sinalubong ni Taba. Fang Xin, alam mo bang nabasag mo ang record sa loob lang ng mahigit 3 minuto? Sabi niya, alam na niyang malakas ako, pero hindi niya akalaing ganito kalakas ang ipapakita ko sa exam. Tinanong pa niya kung swerte lang ba ang nangyari. Sumagot naman ako, swerte lang, hindi naman sa malakas ako. Masyado lang talagang madali ang exam. Maya-maya, dumating si Instructor Zug at may mahalaga siyang sinabi sa akin. May isang bagay akong nakalimutang sabihin sa'yo. Apo ka ni Fang Chinda. Mas mabuting huwag mong ipaalam sa iba ang tunay mong pagkatao. Kahit matagal nang nalinis ang pangalan ng lolo ko, marami sa mga opisyal na nakalaban niya noon ay mataas na ang posisyon ngayon sa TNCL Bureau. Kapag nalaman nilang apo niya ako, siguradong magkakaproblema ako. Binago na rin ni Zog ang impormasyon tungkol sa pagkatao ko. Pero darating ang panahon na mabubunyag din ang lahat. Kaya pinayuhan niya akong magpalakas muna at magpakababa, lalo na't napansin na ako ng maraming tao dahil sa placement exam. Tinanong ko rin siya tungkol sa detalyadong kaso ng pagkamatay ng mga magulang ko, pero hindi pa niya iyon maipapakita sa akin. May kinalaman daw kasi sa mga top-level secrets ang kanilang research. Binalaan niya rin ako na maaaring may mga taong lumapit para magtanong tungkol sa mga magulang ko. Kaya ang dapat kong sabihin ay wala akong alam, lalo na kapag mga tao mula sa church ang nagtanong. Pagkatapos nito, umalis na si Zug, habang lalo naman akong napaisip kung ano talaga ang kinalaman ng mga magulang ko sa lahat ng ito. Habang tulala pa ako, bigla akong tinawag ni Zhang Yaozo. Sinabi niyang kailangan ng pumunta ng top 3 sa harap para kunin ang kanilang mga award na personal namang ibibigay ni Dinso. Pagka-uwi ko, naging busy na naman ang group chat. Binati nila ako dahil ako ang namuna sa placement exam at may isang babae pang nagbiro na siya na raw ang #1 fan ko. Pero maya-maya, naging seryoso ang usapan. Nagtanong sila kung paano nila nalaman ang resulta dahil dapat ay hindi pa kumakalat ang balita tungkol sa TNCL Academy. Doon ko nalaman na may posibilidad na mataas ang posisyon sa church ng ama ng isang estudyante. Bigla rin akong binalaan na hinahanap na pala ako ng church at mino-monitor ang kanyang impormasyon. Hindi na niya may paliwanag ng detalyado kung paano niya nalaman ang lahat, kaya sinabi na lang niyang mag-iingat ako. Sa susunod na pagkikita namin, siya na raw ang manlilibre ng malaking kainan. Pagdating ko sa kainan, agad na nagsalita si Zhang Yaozo at sinabi sa lahat na huwag silang magtaka dahil talagang malakas uminom ng alak ang matabang lalaking kasama nila. Ayon sa kanya, tradisyon na raw iyon sa pamilya nila. At bago pa man uminom, S-level ang talent nito sa fist technique. Pero pagkatapos uminom ng alak, bigla itong umaabot sa SS level. Dito naman nagsalita si Taba at nagbiro na kapag nasa labas sila, siya ang malaking kuya. Pero kapag kasama niya sina Fang Xin at Bauer G, siya naman ang nagiging maliit na kapatid. Lalo na kapag kaharap sina Fang Xin at Bauer G, doon, siya na ang pinakabatang kapatid sa lahat. Pagkatapos, tinanong ni Taba si Fang Xin kung ganoon din ba kalakas ang mga magulang o matatanda sa pamilya nito. Pero biglang naging seryoso ang usapan nang sabihin ni Fang Xin na wala na siyang mga magulang at isa siyang ulila. Humingi naman agad ng paumanhin si Taba, pero chill lang si Fang Xin. Para sa kanya, walang problema iyon. Kung tutusin, baka yun pa nga ang dahilan kung bakit siya naging ganito kalakas. At sabay biro niya, sabi nga nila, kailangan mo munang maging ulila para maging pangunahing karakter. Maya-maya, may dumating na bagong announcement mula sa mentors group. Inilabas na ang customized class schedules para sa mga freshmen, kaya kailangan na nilang tingnan kung saang klase sila nakatalaga. Pero nang makita nila ang schedule, biglang nagreklamo ang ilan. Lalo na nang mapansin nilang may mga napunta sa klase ng tinatawag nilang Exterminator Master. Sabi nila, lagot na sila. Nang tingnan nila kung sino ang kasama sa klase, napansin nilang pareho palang nakatalaga sina Old B at Fang Xin. Mukhang pareho silang napasubo. Sinabi pa ng mga kasama nila na kahit gaano kataas ang talent ni Fang Xin, pare-pareho lang ang traito ng matandang girong iyon sa lahat. At higit sa lahat, kilala raw ito sa pagiging mainitan ng ulo. Pagbalik ko sa kwarto, may natanggap akong mensahe. Tinanong ako kung gusto ko raw bang magbigay ng speech sa morning assembly kinabukasan bilang bagong student representative. Pero dahil sapat na ang atensyon na nakuha ko ngayong araw, mas pinili kong huwag nang magpakitang gilas muna. Mas mabuting magpakababa muna ako ng profile. Maya-maya, may isa pang notification na lumitaw. Si Instructor Zog ay nagpadala ng isang encrypted package at tinanong kung gusto ko raw bang buksan. Pagbukas ko, 2 9th rank light type core skill techniques ang laman nito. Sapat na raw ang 2 skill na iyon para sa akin. Pero may isang problema, mahigpit na kontrolado ng mga matatandang miyembro ng simbahan ng mga light type core skills, kaya hindi madaling makakuha ng ganitong klase ng technique. Sinabi rin niya na kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, susubukan niyang kumuha pa ng 2 light type skills mula sa panig ng simbahan para sa akin. At dito ko nakita ang 2 teknik na ipinadala niya. Miracle Light Flash Step.
At ang pangalawa, Miracle Light Flash Slash. Nang makita ko ang dalawang skill, napansin kong parang may triple upgrade na naman akong nakuha. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napaisip pa rin ako. Mukhang napakaliit pa rin ang alam ko tungkol sa slaughter talent. At kung ganito kalaki ang potensyal nito, siguradong marami pa akong kailangang tuklasin. Mas lalo pang lumakas ang aking perception talent, kaya mas lumino ang lahat ng bagay sa paligid ko. Sa sobrang lakas ng perception ko, kaya ko nang makita maging ang mga kasamahan ko sa kabilang kwarto. Napatingin ako sa kanila at napasabi na lang. 6 lang pala ang miyembro ng isang squad. Pero 5 sa kanila, parang mga baliw. Grabe, puro halimaw pala ang nasa section 9. Dapat hanggang sa loob lang ng kwarto ang sensory range ko. Kinabukasan, nagsimula na ang morning assembly. At maya-maya, in-announce ng host ang representative ng mga outstanding new students para magbigay ng speech. Si Jiang Kong, pagkarinig pa lang ng pangalan niya, may mga estudyanteng agad na natuwa. Sabi pa ng isa, astig talaga si Underwear Bro. May isa pang ang nagbanggit na kahapon, may mga taong nakikipagtalo pa sa kanya at sinasabing hindi raw pumunta rito ang prinsesa ng Wushu Kingdom dahil kay Underwear Bro. Pero ngayon, mukhang napatunayan na raw nilang mali sila. Umakyat na sa entablado si Jiang Kong at nagsimula sa kanyang talumpati. Mga leader, mga kapwa estudyante, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jiang Kong. Sinabi niya na may isang bagay na sinabi ang Teacher Chan na lubos niyang sinasang-ayunan. Hindi raw sapat na basehan ang resulta ng entrance placement test para husgahan ang kakayahan ng isang estudyante. Kahit may mga estudyanteng makabasag ng school record sa hinaharap, posible pa rin silang malampasan ng iba pagdating ng panahon. Pero habang nagsasalita siya, may ilang estudyante namang hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Sa isip nila, talaga bang iniisip nitong malalampasan nila si New Bro? Kahit ang pinakamahinang talent ni New Bro ay sapat na para makapasok sa Division 9. Kaya para sa kanila, wala silang karapatang magingay at magyabang na parang mga asong tumatahol. Dahil sa narinig nila, nagsimula namang magtanong ang ibang estudyante. Anong klaseng tao ba si Jiang Kong? Saan niya nakuha ang karapatan para maging outstanding new student representative? May isa pang nagtanong kung bakit hindi na lang si Fang Xin ang pinakyat sa entablado. At dito, isang simpleng sagot lang ang narinig nila. Dahil tinanggihan ko. Pagka-uwi ko, may natanggap akong mensahe mula kay Palace Master Shang. Tinanong niya ako kung may mentor daw bang nagngangalang Chen Bingqing sa klase namin. Sinabi kong oo, kaya nagtanong siya kung pwede ko raw siyang tulungan. Kapalit nito, bibigyan niya ako ng level 4 combat spirit beast. Ang pabor na hinihingi niya. Ang contact information ni Chen Bingqing. Doon ko agad naintindihan ang pakay niya. Mukhang may gusto siya sa teacher namin. Sinabi ko sa kanya na dapat naman ay may contact information ng mga mentor sa internal system ng academy. Pero hindi raw niya yun makikita dahil hiwalay ang access niya. Kaya ako ang nilapitan niya para humingi ng tulong. Ipinasa ko kay Palace Master Shang ang contact ni Qin Junhao. Pero hindi niya agad nakilala kung sino yun dahil cute ang avatar na gamit nito sa group chat. Nagpasalamat naman siya at sinabi niyang dadalhin niya sa klase bukas ang spirit beast na ipinangako niya. Pero agad kong sinabi, bukas na, hindi pwede, dalhin mo na lang sa akin ngayon. Samantala, habang pahiga-higa si Qin Junhao, may natanggap siyang notification. Gusto siyang i-add ni Palace Master Shang sa WeChat. Dahil hindi niya kilala kung sino yun, agad niyang naisip na kontaken si Jiang Kong dahil kilala nito si Palace Master Shang. At para kay Qin Junhao, ito na ang pagkakataon niyang mapalapit sa kanyang iniidolong underwear hero. Kaya agad niyang tinawagan si Brother Jiang Kong. Brother Jiang, ako si Qin Junhao, fan mo. May taong gustong mag-add sa akin ngayon. Pero hindi ko siya kilala. Pwede mo bang tingnan kung legit ba siya o peke? Ipinasa rin niya kay Jiang Kong ang contact information ng taong nag-add sa kanya. Tinanong naman ni Jiang Kong kung sino ang taong iyon. Ipinaliwanag ni Qin Junhao na isa siyang bagong trainee sa 7th Division at isa siyang tagahanga ni Jiang Kong. Nang makita ni Jiang Kong ang contact, agad niyang nakilala kung sino iyon. Si Young Master Shan mula sa Beast Palace. Kaya sinabi niya kay Qin Junhao na tanggapin na lang ang request at tingnan kung ano ang pakay nito. Agad namang inaccept ni Qin Junhao ang request. Sinabihan siya ni Palace Master Shang na huwag nang maging formal at tawagin na lang siyang Brother Shan. Pero nag-alangan si Qin Junhao at mas pinili siyang tawaging Alliance Leader Shan. Napansin naman ni Palace Master Shang ang cute na avatar niya at sinabing bagay raw ito sa kanyang playful na personality. Maya-maya, sinabi pa niyang mula nang makita niya ito, hindi na raw niya ito maalis sa isip niya. Dahil dito, napagtanto ni Qin Junhao na napagkakamalan siya ni Palace Master Shang na si Teacher Chen Bingqing. Kaya sinabi niya na hindi siya ang taong hinahanap nito at tinanong kung si Teacher Chen Bingqing ba talaga ang gusto nitong makausap. Tinanong naman siya kung sino siya. Sinabi niyang isa siyang bagong trainee sa 7th Division. At agad naman nangako si Qin Junhao na burahin niya ang kanilang pinag-usapan. Samantala, natuwa si Palace Master Shang dahil mukhang may prinsipyo ang taong kausap niya. Kaya inutusan niya ang kanyang kasama na hanapin ang Qinglang Pearl. Kinabukasan, pupunta siya sa Tanden Academy para burahin ang memorya ni Qin Junhua. Napatawa na lang si Palace Master Shang dahil naloko siya ni Fang Xin. Pero bukas ng hapon, may klase pa siya at kailangan niyang turuan ng leksyon ang batang iyon. Pero tinanong pa siya ng kasama niya kung bakit siya nakangiti, sinagot lang niya ito na ang batang iyon ay kakaiba at gusto kong maging kaibigan siya.
Pagdating ko sa klase, sinalubong kami ni Teacher Hua. Sinabi niyang tinatawag siya ng mga dating estudyante na Hua-anim na bro, kaya pwede rin daw namin siyang tawagin sa ganoong pangalan. Ipinaliwanag niya na lahat kami ay may strength type talent na tinatawag ding brute o merit talent. Mababa man ang tingin ng iba sa ganitong klase ng talent, para sa kanya, hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao. Ang tunay na malakas, kayang patahimikin ng mga nagdududa gamit ang sariling lakas. Kaya pinapanta niya ang isang estudyante para buong lakas na suntukin siya. Pero kahit gaano kalakas ang suntok, parang naghagis lang ito ng bato sa dagat dahil hindi man lang natinag ang depensa ni Teacher Hua. Napansin din ng mga estudyante na kakaiba talaga si Fang Xin. Kahit may ilang pagkukulang ang kanyang mga atake, bawat suntok niya ay tumatama mismo sa vital points, isang napakahalagang bagay sa tunay na laban. Dahil dito, binago ni Teacher Hua ang lesson plan. Dapat hanggang 3 stages lang ang unang lesson, pero dahil kay Fang Xin, ginawa niya itong 4. Pagkatapos, tinuruan niya sila tungkol sa iba't ibang martial techniques at skills na ipinadala ng academy. Kabilang dito ang Ninefold Sky Opening Force at Golden Bell Shield. Ipinaliwanag niya na maraming estudyante ang naiipit sa peak ng level 3 combat power dahil kulang sila sa Blood Pulse technique na kailangan para makapasok sa level 4. Kaya itinuro niya ang technique na Blood Pulse Reverse Punch. Pagkatapos, tinulungan niya ang bawat estudyante na maramdaman ng tamang flow ng kanilang power. Sinabi niyang kailangan lang nilang magtiyaga at huwag madaliin. Pero habang ang iba ay nagsisimula palang intindihin ang lesson, si Fang Xin, mabilis nang nakaabot sa level 4 combat power. Hindi makapaniwala ang lahat, kakapasa lang niya sa entrance placement test bilang number 1, at ngayon, sa pinakaunang klase pa lang, nakabasag na naman siya ng record. Napailing na lang ang mga estudyante. Sinabi ni Brother Hua na huwag lang akong magmadali dahil makukuha ko rin ang tamang rhythm. Kaya sinubukan ko ulit na ilabas ang buong lakas ko. At sa pagkakataong iyon, tuluyan kong naabot ang level 4 combat power. Dahil sa SS rank strength talent ko, lalo pang napabilib si Brother Hua sa bilis ng naging breakthrough ko. May hustisya pa ba? Wala na bang batas? Napailing ang mga estudyante. Hindi nga biro ang SS rank strength talent ni Fang Xin. Sinabi ni Brother Hua na kalahating buwan pa sana ang tansya niyang kailangan ko para makapasok sa level 4. Pero ngayon, pinatunayan kong mali ang kanyang prediction. Nagpasalamat naman ako kay Brother Hua dahil kung hindi niya ako tinulungan, hindi ako ganoon kabilis makakaabot sa level 4 combat power. Ngumiti lang siya at sinabi, "Mentor mo ako, hindi ba dapat ganoon ang ginagawa ko? Kapag mahusay ang estudyante, maganda rin iyon para sa mentor." Pero bago matapos ang klase, nagbilin siya sa akin na huwag munang ipaalam sa publiko ang breakthrough ko. Dahil kapag masyado kang namumukod tangi, ikaw rin ang unang tatamaan. Lalo na't baka maging target ako ni Nayeno ng Eternal Night Lord. Kaya tumango na lang ako. Naiintindihan ko, Brother Hua. Habang kumakain kami, biglang nagtanong ang isa kong kasamahan. Brother Xin, sino ang Beast Tamer instructor mo? Napaisip ako sandali, bago niya agad naalala na si Palace Master Shang pala ang instructor ko. At hindi lang ako ang nakakuha ng klase niya, pati siya. Kaya napag-usapan nilang sulitin ang pagkakataong matuto sa kanya, lalo na't kasama raw sa klase ang isang master mula sa Wenshu sect. Samantala, may ilang estudyante namang pinag-uusapan ang tungkol sa mga bagong kaklase nila. Sa unang tingin, parang mga ordinaryong tao lang daw ang ilan, pero kapag background ng pamilya ang pag-uusapan, hindi pala basta-basta. Maya-maya, napunta ang usapan kay Palace Master Shang. Sigurado raw silang darating ito, at may kumakalat na chismis na pumunta raw siya rito dahil kay Underpants Bro. May nagsabi pa na parang totoo nga iyon dahil sa koneksyon ng pamilya ni Underpants Bro at Wanchao Palace. May nakarinig pa raw na minsan itong nakikipag-usap sa isang prinsesa sa telepono at tinatawag itong baby. Pero kahit kailan, hindi naman direktang kinumpirma ni Underpants Bro na may relasyon siya sa prinsesa. Gayunpaman, para sa mga estudyante, parang opisyal na ring totoo ang chismis. At sa huli, may ilan pang umamin na naiinis sila tuwing nakikita si Underpants Bro. Lalo na dahil may nangyari sa kanila sa Sky Ocean noong nakaraang araw. Pero dahil Tandan Academy ito, umaasa silang hindi sila basta-basta gagantihan ni Underpants Bro. Dumating na rin si Palace Master Shang sa klase. Pagpasok pa lang niya, agad na namang nagbulungan ng mga estudyante dahil sa laki ng pangalan niya. Pinaupo niya ang lahat at sinabing relax lang sila. May ilan namang nag-isip na baka pumunta siya para makita kung sino ang nanguna sa entrance exam. Habang nagsisimula ang klase, napansin ni Palace Master Shang si Fang Xin at tinawag siya para makipag-usap sa labas. Doon niya tinanong kung ano ang relasyon ni Qin Junhao sa kanya. Sinagot ko na kaklase ko lang ito noong high school. Pero halatang may ibang iniisip si Palace Master Shang. Pakiramdam niya, may tinatago ako at bakit hindi ko binigay ang number ng babaeng Daoist. Kaya sinabi kong wala naman akong magagawa dahil natural lang talaga akong maingat. Maya-maya, may isa pang senior na nakipag-usap sa amin at tinanong kung saang school si Palace Master Shang. Ipinaliwanag niya na inimbitahan lang siya para magturo, pero hindi siya natuwa sa sagot niya. Para sa kanya, parang hindi raw magandang ideya na isang tulad ni Palace Master Shang ang magturo sa mga estudyante. Nang malaman niyang si Fang Xin ang pangalan ko, lalo siyang nagalit. Sinabi niyang pupunta siya mismo sa academy para itanong kung bakit ako pinayagang maging estudyante. At ayon sa kanya, mapapalis daw ako sa academy anumang oras. Pero sa halip na matakot, nagbiro pa ang Palace Master Shang.
Mukhang tapos na ang magandang buhay ko. Pupunta raw si Brother Shan sa Dean para ay patanggal ako. Senior, baka pwede mo naman akong tulungan. Dagdag pa niya, nabasa raw niya ang mga review tungkol sa matandang Dean at talagang mahirap daw itong pakisamahan. Pero bago matapos ang usapan, nagbiro pa siya na kung hindi ako tatanggapin ng academy, maaari raw akong pumunta sa Beast Palace. At doon, walang tanong-tanong. Ako na raw ang magiging susunod na prinsesa. Samantala, agad nagtungo ang matandang instructor sa Dean's office at agad na nagreklamo. Shoo boss ha, anong klaseng mga estudyante ba ang ni-recruit mo? Tinanong naman siya kung bakit siya galit na galit. Agad niyang binanggit ang tungkol sa mga taong mula sa Beast Palace na nagtuturo sa mga bagong estudyante. Ipinaliwanag ng Dean na may isang prodigy sa mga bagong recruit ngayong taon, kaya dinala nila ang Palace Master mula sa Beast Palace para magturo. Marami rin namang estudyante ang pwedeng umattend sa klase, kaya magandang deal ito para sa academy. Pero hindi pa rin kumbinsido ang matandang instructor. Para sa kanya, mga kaina-hinalang tao ang mga taga Beast Palace. At may isa pa siyang gustong ay patanggal, si Fang Xin. Sinabi niyang hindi raw magandang tao si Fang Xin dahil nakikihalubilo ito sa mga ganoong klase ng tao. Pero tumanggi ang Dean, dahil pinoprotektahan siya ni Udi. Lalo pang nagreklamo ang matandang instructor at tinawag itong nepotism. Pero sa kanya nalaman ang tunay na dahilan. Sinabi ng Dean na may isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. Ang mga magulang ni Fang Xin ay ang batang mag-asawang namatay sa isang car accident sa Research Institute, sina Fang Zhongping at Yiruha. Malaki raw ang utang na loob ni Odi sa mag-asawang iyon noon. At matapos ang trahedya, hindi nila inaasahang muling makikita ang anak ng mag-asawang iyon. Kaya mahigpit na nagbili ng Dean na huwag ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Fang Xin. Tumango naman ang matandang instructor at nang marinig ang pangalan ni Fang Xin. Napaisip siya, hindi pala simple ang tunay na pagkatao ng batang ito. Samantala, sinabi ni Palace Master Shang kay Fang Xin, Tara, kumain tayo. Isama na rin natin si Qin Junhao. Buburahin ko ang memorya niya. Dagdag pa niya, dahil sa ugali ng matandang instructor, kahit hindi ito mapaalis si Fang Xin, siguradong pahirapan pa rin siya nito. Maya-maya, bumati si Fang Xin sa matandang instructor. Hello, mentor. Sinabi rin ni Palace Master Shang na kung kailangan ni Fang Xin ng tulong, maaari niya itong puntahan sa Building 26 ng Mentor Apartments. Pero nagtaka si Fang Xin sa biglang pagbabago ng ugali ng matandang instructor. Ano bang nangyari sa matandang iyon? Pagkatapos lang pumunta sa admin office, biglang nagbago ang ugali. Na-brainwash ba? Pinayuhan naman siya na lumayo sa mga taong katulad nito dahil masama raw ang ugali at magulo ang pagkatao. Pero hindi napigilan ni Fang Xin na magtanong kung hindi ba medyo sobra ang sinasabi nila. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang ginawa ng matandang instructor sa admin building at bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito, napangiti na lang si Fang Xin. Siguro pumunta siya sa Dean at napagtanto kung gaano ako kagaling. Pagdating ko sa dormitoryo, sinalubong agad ako ng mga kasamahan ko. Sinabi nila na dumating daw ang Beastmaster para sa akin. Akala pa nila baka ipinadala ito ng underwear bro, pero mukhang ako talaga ang pakay nito. Hindi raw sinabi agad ni Fang Xin dahil baka hindi naman dumating ang Beastmaster at maging awkward lang. Maya-maya, niyaya nila akong pumunta sa training hall. Bro, Tara, doon tayo. Sumagot naman ako, sige. Bro, ipakilala mo naman ako. Ipinakilala ko ang kapatid ko, na si Jiang Xiaocha. Pagkatapos, nagpakilala rin ang iba niyang kasama na sina Shin, Bayuo, at Shen Yu. Pero hindi pa man kami nagtatagal, may isang agad na naghamon sa akin si Bayo dahil maraming siyang personalidad. Sabi niya, naririnig daw niyang malakas ako, pero hindi siya naniniwala hanggat hindi niya ito nakikita mismo. Laban tayo. Kapag natalo mo ako, susuportahan kitang maging squad leader. Nangangati na ang mga kamao ko sa kakalaban. Buti na lang at may squad simulation training room mismo sa training hall, kaya doon na lang namin inayos ang laban. Sabi pa ng isa kong kasama, medyo baliw daw ang taong iyon dahil pati sarili niya ay tina-trash talk niya. Siya lang daw ang hindi naniniwala na malakas ako. Kaya nagsimula na ang laban. At nang makita ko ang kanyang rage talent, doon ko naintindihan kung bakit palaging mainitin ang ulo ni Bayuo. Nagtaka ang lahat sa nangyari. Anong nangyari? Nagsimula na ba? Tapos na agad? Wala man lang flashy moves. Hindi sila makapaniwala na ganoon kabilis natapos ang laban. Gaano ba talaga kalakas si Fang Xin? Samantala, nagpalit naman ng katauhan si Bayo at naging babae. Nagpanggap siyang nasasaktan at sinabi niyang handa siyang maging alalay ni Fang Xin anumang oras. Medyo nahiya naman si Fang Xin nang marinig yon. Sinabi naman ni Fang Xin, sige, lahat, balik na kayo sa training. Malapit na raw magsara ang training hall, kaya bawat segundo ay mahalaga. Nalaman din niya sa senior na kung gusto pa nilang magpatuloy sa training, kailangan pa nilang makiusap ulit sa admin at magbayad ng dagdag na bayad. At hindi ito mura, 5,000 kada oras. Kaya napagdesisyonan nilang sulitin na lang ang natitirang oras at huwag mag-aksaya ng panahon. Bago kami magkahiwalay, sinabi ko sa kanila, kung may kailangan kayo, i-message niyo lang ako. Matapos nilang umalis, sinamantala ko ang pagkakataong mag-isa para praktisin ang mga bagong skill na natutunan ko kina Hatchan at Jagahan. Sa ilalim ng 4 times gravity, naging mas malinaw sa akin ang 9-fold Sky Mirror Shadow Secret. Sinubukan ko rin ang Divine Skill, Light Flash at Divine Skill, Light Kill. Dahil sa boost ng aking killing talent, mas lumawak ang range ng dalawang skill.
At nakakagulat, sa unang pagsubok ko pa lang, matagumpay ko nang nagamit ang light flash. Pero may problema, malaki ang kinakain nitong stamina, at hindi pa sapat ang naiipon kong moonlight essence dahil rank 4 pa lang ang light type talent ko. Sa ngayon, 3 beses ko lang kayang gamitin ang skill ng sunod-sunod bago maubusan ng enerhiya. Nang matapos na ang aking pag-eensayo, lumabas na ako ng training hall, nakita kong may isang bagong recruit mula sa Division 2 na paulit-ulit na nililigawan si Jiang Xiaocho. Pagkakita pa lang daw niya rito noong unang araw, nahulog na agad ang loob niya. Pinipilit niyang maging girlfriend siya at ayaw pa siyang padaanin. Pati gamit ni Xiaocho, kinukuha niya para lang mapansin ito. Pero hindi siya pinapansin ni Xiaocho at sinabihan pa siyang tumigil sa pagiging bastos. Nang malaman ng lalaki na limitado ang pera ni Xiaocho at gusto nitong mag-training ng mas matagal, inalok niya itong libreng training kapalit ng pagtawag sa kanya ng hobby. Halos maiyak na si Xiaocho sa inis. Agad naman akong dumating para bawiin ang salamin ni Xiaocho, nakatikim agad ng sampal sa akin ang lalaki. Doon ko na siya binalaan. Kapatid ko siya, lumayo ka sa kanya. Pero sa halip na matakot, lalo pa siyang nagmatigas at nagyabang tungkol sa kanyang pagkatao at koneksyon. Kaya sinabi ko sa kanya, 1 buwan kang ban sa multipurpose training hall. Agad siyang nagreklamo at sinabing wala akong karapatang pagbawalan siya. Kalmado ko lang siyang sinagot. Hindi ito pag-aari ng pamilya ko, pero ako ang namamahala rito ngayon. Kaya tuluyan ko siyang pinagbawalan ng 1 buwan, habang ang iba naman ay kalahating buwan. Lahat kayo, lumabas. Ayos ka lang, bro. Kapag nanggulo sila, huwag kang mag-alala. Kapag nanggulo sila, sila ang mali. Hanggat nandito ako, walang problema. Xiaocho, wala to, langaw lang yan. Matindi yang si Yang Haozi. Vice-presidente ng White Lotus Society ang lolo niya, tapos sa simbahan naman nagtatrabaho ang tiyo niya. Tiyak na babalik yung mga yun para manggulo. Kahit may kakilala pa si Yang Haozi, mababawasan pa rin ng puntos si Fang Xin. Ano bang kinakatakutan nyo? Wala bang kakampi si Fang Xin? Sineseryoso nyo ba yan samantalang nasa likod niya ang Beast Palace? Kahit may Beast Palace pa siya, hawak pa rin nila ang White Lotus Society at ang simbahan. Ayos lang yan. Kumalma ka. Huwag mong paiiyakin ang kapatid mo. Kapag naglakas loob na gumalaw ang pamilya ni Yao laban sa'yo, ipapawasak ko sa lolo ko ang White Lotus Society. Samantala, nagsumbong naman si Yang Haozi sa kanyang mama. Anak, anong nangyari sa'yo? Pinagtulungan ako ng isang lalaking nagngangalang Fang Xin. Nakikipagbiruan lang naman ako sa isang kaklase kong babae, tapos bigla na lang niya akong sinuntok. Ang walang hiyang yun. Naglakas loob siyang saktan ng mahal kong anak. Nabawasan pa nga niya ako ng ilang ngipin. Anak, tinawagan ko lang ang tiyo mo. Sabi ng tiyo mo, imbestigahan na raw ng simbahan nila ang okasyong yun. Hindi na yun magtatagal. Maghintay ka lang. Nangako ang tiyo mo na ikukulong niya yun para ikaw mismo ang makaganti sa kanya. Tumawag sa akin si Instructor Zog at sinabing, huwag mong dibdibin yan, kumain ka lang at uminom, ako ang bahala sa'yo. Pati si Palace Beastmaster ay napatawag din. Sabi niya, may panibagong yabang na naman ditong umaasta na parang kung sino. Kapag naglakas loob silang papuntahin ng pamilya nila laban sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo, kahit ano pang mangyari. Hindi rin nagpahuli si Brohua, tumawag din siya para ipaalam na anuman ang mangyari, nasa likod ko lang siya at nakatutok. Pagdating ko sa dorm, napaisip ako. Kahit nangako ang mga instructor na tutulungan sila kung magkaroon ng problema, kailangan ko pa rin magkaroon ng sarili kong lakas para hindi ako palaging umaasa sa iba. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga kasama ko. Sinabi nilang nakatawag na sila sa kanilang mga pamilya at handa raw tumulong ang mga ito sakaling magkaroon ng problema. Pagkaalis nila, inilabas ko ang aking orb at napaisip. Mukhang magagamit ko ang White Bear sa oras ng kagipitan. Ito ang magiging alas ko kapag dumating ang tamang pagkakataon. Pero para mas maging malakas pa ako, kailangan ko ring magpatuloy sa pagsasanay dito sa academy.